Thank you so much, Kuya Brad Era. Thank you ka naman po natin natin, Kuya Brad. Gutom na ba kayo? Gutom na o ba? Opa, okay na. Naligas na yan. Ready na naman yung pagkain eh. Saan nagsalita lang ang lahat eh. Magbigyan niyo na ako. Pwede ba yun? Yes! So nakakatawa ng puso talaga no? Na may mga nakaharap tayo ng mga kabrad natin. Una sa lahat, gusto kong humingi ng pasasalamat sa napakabuting kaibigan, kapartner. Siya yung nag-host sa event natin na ito, ngayong araw na ito. Palakpakan natin si Kuya Ariel Benita. At syempre pa, ang aking partner, nabanggit niya kanina sa aming negosyo, aming pinagsasamahan sa Manila, o Pilipinas, si former CDA Administrator Kuya Benji Oliva. Taga-Bohol din po siya, anak tatag yan. Makapaglang yung mayor ko. Ang naging congressman, so bigita na natin yan. Siyempre pa, nandito rin yung aking may bahay, si Ate Picha Espasyon, ang presidente ko ng Village Years. At ang aking, siyempre, kung nandito ang Village Years, nandito rin po ang aking mga staff, no? Atin pong mga masusuling na tagapag-asikaso kung ano man, kung nasa ano man si Kuya June, nasa Village Years, Sarah, Marvel, DL, yung iba yung sinama, wala lang yung mga bili ng ticket. At syempre pa ating mga brads, no, na talaga walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod. Unahin ko si Kuya Brad Era na isang Village Years, nakasama po ang ating mga kabrad na ako, nandiyan po sila. At si Kuya Romel. Kuya Romel. Isa ka diba? Sumunod na siya. Pero si Kuya Era, Brad Era, taga-Pasmade na siya. Hindi nyo mabibigyan, hindi nyo mabibigyan. Actually, ganito, no? Sige, mag-share po ako kung lalo ko i-share sa inyo gamay kay bakit tayo may meet and greet. Tagalogin mo na lang, sige. Ang inyong lingkod, ako po, si Kuya June Passion, kagaya nga sinabi kanina ni Brad Era, survive po ako ng Muntinlupa chapter bilang afro. Mga ilang taon ba kayo? Parang mabata pa ninyo eh. Kasi ako, napasali ako sa afro 1993. Hindi ako nagkakamali. 2 years before namatay yung tatay ko. Ang tatay ko, military. And official din yun. Colonel. Ayaw na ng fraternity. Noong panahon na yun. Pero ako'y talagang nung kabataan, talagang marami na rin akong ginagawa pagtulong dun sa lugar namin. Hindi lamang sa pagbabarkada, kundi syempre meron din mga nakikitang tulad ng mga tricycle driver, yung mga jeepney driver doon. Yan nung panahon na yun, high school na ako. And may negosyo din kaming jeep. So, itong aming mga driver, miyembro ng AFRO, at saka yung ating po mga tinutulungan ng mga tricycle driver dito sa Soldiers sa Muntinlupa, mga AFRO. Ako po yung nakasali. And dumaan din po ako sa proseso. Dinaanan ko rin po yun. Hindi mo madali, di ba? Hindi madali. Kaya mahirap umalis sa kapatiran dahil siyempre, kaya nga pumasok dahil gusto mo tumulong, maging kaparte, at ito ay isang bakit ka sumali ng fraternity? Dahil gusto mo magkaroon ng isang pamilya na mamahalin mo at mamahalin ka rin, at kung ikay may problema at sila may problema, meron mga kasama. Ayan po ang gusto kong gawin. Gusto kong kasama nila ako at makasama ko sila. Ngayon po, dumating ang panahon na tayo ay nasa kapamilya tayo, at
Marami po tayong nalalapagan ng mga komunidad at marami po mga nagiging experience na meron kasama tayong mga kabrats din sa NCR. At hindi naman lumaon na dahil napasama rin ako sa isang organization na Agila, may isa ko doon na membro namin na ako din. So nung nakilala ko siya at nakasama ko siya, siya mismo ang nagsabi sa akin na, "Hey Brad, sana makasama ka minsan sa ating mga proyekto sa Maynila." At doon ko nagsimula ang aking pakikisama na talaga. Nakasama ko doon sa Manila City Grand Council po bilang isang advisor po nila. At ako po'y napaka-proud na maging member ng ACRO. Ito pong ginawa namin ngayon, ito sa Bohol, matagal na rin po namin pinag-uusapan ng Balik Pratera. Dahil sabi ko, Pratera, may mga kilala na rin po tayo sa Bohol na kabrat, and gusto ko ipakilala sa kanila kung ano po meron sa ating organization, ang PH Cares. Ayaw kong mag-ipin, ayaw kong i-discuss yung politika about sa ating fraternity dahil gusto ko unified po tayo. Kung ano man ang ating kinaaliban ng Consejo, sana huwag natin yan isipin dahil yun po ang mag-divide sa atin. Tingin ko naman dati yung panahon na ma-address po yung problema na yan. Ang atin po ngayon i-address kung paano po tayo magkakaisa. Meaning po, magkaisa bilang ACRO dito po sa Bohol at kami po as PH Cares, ang pamayan ng handa, na gustong ipalaganap yung aming mga programa. Katulad na nakita ninyo yung mga proyekto. Katulad po ng aming mga miyembro bilang aming advokasya. So yun po ang gusto ko lang pong iparating sa inyo, mga kabrad. And salamat po sa ating po mga GS na nandito. Dahil hindi pa man po ako nagsasalita, nagko-comment na po sila na baka araw, magiging marami po tayo. So okay po ba yun sa inyo, mga brad? Okay. Hindi ba okay, hindi na namin patuloy yung pagkain. So, yun po ang pinaka, po nito, no? Itong ating pong meet and greet ngayong araw na ito. Simula lang po ito, katulad na sinabi mo ni Ate Vichy, simula lang po na ating pagsasamahan, kung saan ipagpatuloy po natin sa mga darating na panahon. Katulad nung sinabi ni GS, Jason, makakamali ako, na kakausapin din po niya yung ating din po mga chairmans. Para po makarating din sa amin kung ano yung mga programa at proyekto. Para po ma-jive po natin kung ano yung mga programa po ng HCARES na doable din po sa atin, sa amin. Kagaya po ng gagawin po namin kinabukasan, kung inyong mamarapatin, nakikiusap po sa inyo, kung okay lang sa inyo, doon sa mismo medical mission, okay na ba ilagay ninyo ang flag na ACRO doon? Siyempre, di ba? So, pwede po ninyo i-display yung Alpha Kappa flag doon. Para po ipakita natin sa buong lalawigan ng Bohol, of course, with respect to our Provincial Governor Alice Comentado, which is also a good friend of ours, sa aming pong grupo. Pwede niyo pong ilagay po doon ang ating pong flag dahil para po ito po ay nagsisimbolize na ang PH Cares po at ang Alpha Kappa Rho bilang Alpha Kappa Rho, miyembro, ako po, ang inyong edukasyon, ay sinusuportahan po ng ACRO po ang ating po medical mission. Ano po ngayon, yes? May talaga na yung lahat, bukas na lang. So, okay na po yun, kanimula.
At kung kayo naman ay libre po bukas, sa oras ng alas 8 at alas 9 ang simula, maaari kayong umattend. Maaari kayong mag-attend po doon. Para po, pwede tayo magtulungan to assist our patients. And gaya nga po na sinabi ni Kuya Benji kanina, tuloy-tuloy po ang PH Cares sa probinsya ng Bohol para po sa kaalaman natin. After po ng Paklaw, meron po kami kasunod na Katigpian, meron din po tayo kasunod sa Tagbilaran na medical mission. At marami pa pong iba. At dahil isa rin po sa kapartner ng PH Cares ng mga socio-civic organizations such as katulad nga po ng Rotary Club, International District 810. Kahit po sa Pasay po yan, dahil po lihitimong taga-Bohol si Kuya Benji, dinadala niya ang proyekto rin sa Bohol. Di ba? Ganun po ang ating layunin. Ako po as lihitimong afro, hindi lang nababanggit ni Kuya Brad, inaaway lang ako na kay asawa dahil ang dami ko nagte-text. Hindi naman ako babae. Alauna na madaling alas 2, Brad. Kuya Brad, namatay po si ganito. Kuya Brad, nasaan si ganito. Gcash na katapat eh. Natuto ako mag-send ng Gcash. Pero di ba, mahirap po tumanggi sa totoo lang. Kahit naman kayo kahit kayo sino sa isa sa inyo dito, may humingi ng tulong sa iyo, Brad. Sa tingin mo, hindi mo tutulong ka, Brad mo. Hindi mo tatalikuran ang Brad mo. Kapatid mo yan eh. Kahit anong mangyari, naging magkapatid kayo, hindi man sa dugo, pero dahil sa ating organization. Ganun din po kami. Kahit po, katulad po ng ibang mga social civic organization, mga clubs, nandiyan ang politika, pero hindi nawawala yung kapatiran bilang kayo po ay magkasama sa isang club. Lalo pa ang ACRO, napakalaking organization ito. It is a international organization. So dapat din yung proud sa atong kaugalingon na bilang po tayo as Alpha Kappa. Tama po ba yun? Tama. So, PH Cares po, babasahin ko lang po ha. Tayo po ay kinabibilangan ng mga individual na miyembro mula sa sektor ng mga professionals, women's, kabataan, senior citizens, PWD, urban poor, LGBTQC, transportation sector, government and public officials, employees, at syempre po ating mga minamahal na FWs. Kung saan ang ating po sinusulong ay yung advocacy ng social services, relief assistance, disaster preparedness, and empowerment. Sa pangalan pala ng pamayanang handa, cares, community, advocate, resiliency, empowerment, and services, yun po yung ating layunin. So, doon pa lang sa mga binanggit ko na pangalan, doon po tayo nakafocus. So, I mean, para lang po magkaroon po kayo ng idea kung ano po talaga si PH Cares. Ano po si pamayan ng handa. Kasi kung sinabi mong PH Care, baka PH Care, vaginal wash po yun. PH Cares po is Community Advocate, Resiliency, Empowerment, and Services. So, maraming salamat po sa inyong oras. Alam mo, gutom na kayo. Marami pa akong gustong sabihin, pero pwede naman tayo magkwentuhan mamaya. Ang akin lang po, pagpatuloy po natin ito ating nasimulan. At huwag kayong mag-alala, ang PH Cares, madali po ninyong malapitan. Ito na po. Mga kapatid ko, sa ating mga bisita, maraming salamat. Ito po ang mga pasyon.